Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Patikul Sulu idineklarang stable piso, 28 baril voluntaryong isinuko, 62 Chinese vessels na monitor ng AFP sa West Philippine Sea noong Abril. Sunog sa Navotas landfill, halos 80% na ang naapula. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Formal nang idineklara bilang Stable Internal Peace and Security o SIPS Municipality ang Patikul Sulu matapos ang seremonya noong Mayo 4 sa Barangay Taglibi. Pinangunahan ni Mayor Kabir Hayudini kasama ang Municipal Peace and Order Council, Philippine Army, Philippine National Police o PNP at Philippine Coast Guard o PCG ang deklarasyon, kasunod ng pagiging Abu Sayyaf-free ng bayan. Kasabay ng programa ang ceremonial turnover ng 22 voluntaryong isinukong armas, 22 short firearms at 6 na long firearms bilang simbolo ng suporta ng komunidad sa disarmament at pangmatagalang kapayapaan. Ayon kay Brigadier General Alaric de los Santos, Commander ng 1102nd Infantry Ganarul Brigade, bilang kinatawan ni Major General Leonardo Peña, Commander ng 11th Infantry Division at Joint Task Force Orion, mahalagang mapanatili ang kapayapaan upang hindi na muling makabalik ang karahasan sa lugar. Dumalo rin sa aktibidad ang mga opisyal ng militar, pulisya, Coast Guard at iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang pagpapakita ng patuloy na suporta sa seguridad at kaunlaran sa Sulu. Aabot sa 62 Chinese Naval at Coast Guard vessels ang namonitor ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa loob ng Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea mula Abril 1 hanggang 30. Ayon kay AFP spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, namataan ang mga barko sa 4 na pangunahing lugar. Pinakamarami ang naitala sa Panatag Shoal na may 24 Chinese vessels, sinundan ng Escoda Shoal na may 17, Ayungin Shoal na may 12 at siyam naman sa paligid ng Pag-asa Island. Patuloy naman ang maritime surveillance operations ng militar sa gitna ng nagpapatuloy na presensya ng mga barko ng China sa loob ng EEZ ng Pilipinas, lalo na ngayong isinasagawa ang exercise Balikata. Nasa 79.8% na ang naapulang bahagi ng sunog sa Navotas landfill. Halos isang buwan mula nang sumiklab ang apoy, ayon sa Navotas Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO. Sa isang press conference kasama ang Metro Manila Council ngayong araw, sinabi ng Navotas DRRMO na 3 bahagi na lamang sa 10 bahagi ang tinututukan at inaasahang tuluyan ng maaapula ang natitirang apoy sa loob ng 4 hanggang 5 araw. Ayon kay DPWH Undersecretary Charles Calima, malaking tulong ang paggamit ng drone technology upang matukoy ang mga bahagi ng landfill na may aktibong baga at mapabilis ang operasyon. Samantala, sinabi naman ni Navotas DRRMO Officer Von Villanueva na nasa good at fair na ang kalidad ng hangin sa Metro Manila at mga karatig probinsyang naapektuhan ng usok. Gayunman, ilang buwan pa umano ang kinakailangan bago tuluyang ma-rehabilitate ang landfill. Matatandang nagsimula ang sunog sa sarado ng landfill noong April 10. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.